Una sa lahat, palakpakan ho muna natin itong si Senator Robin Padilla. Ay, siya sa mga inaabangang magsalita dyan sa isinasagawang rally ngayon sa Liwasan. Hashtag We Are One para sa mga kababayan nating OFW nasa iba't ibang dako ng daigdig na gusto magpakita ng suporta sa mga kababayan nating nasa Liwasan. I-comment niya na ho sa baba, we support Senator Rodante Marcoleta. Hashtag We Are One. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Sa mga bagong member dito sa PH Update, palakpakan ho natin. Grabe. Ibang klase ho yung pagsuportang ipinapakita ng ating mga kasama dito sa PH Update. Maraming salamat ho. Napakalaking tulong ho ng suporta nyo na yan sa ating mga ginagawa dito sa PH Update. Rerekta na ho kagad tayo sa pagsasalita nitong si Senator Robin Padilla dyan sa isinasagawang malakihang rally dyan sa Liwasang Bonifacio. Hindi na ho totoo yung mga sinasabi ng mga mainstream media na puro INC lang ang nandyan ngayong mga panahon na to. Napakalaki yung kasinungalingan yan dahil marami na ho tayong nakikitang mga kababayan nating Muslim, mga born again Christian, Baptist, Catholic, ang dami ho, nagsasama-sama ho ngayon dyan sa lugar na yan. Kaya kung malapit lang ho kayo sa area, akin ko ho kayong inaanyayahan ko ho kayong dumalo dyan sa napakalaking rally na yan na kung saan talagang sa tingin natin napapanahunan na kundinahin ang mga kabuktutang ginagawa ng administrasyon itong si Marcos Jr. Eto, panoorin na ho natin mga kababayan. Game. Ang tawag doon, lokohan! Yan. Lokohan! Lokohan! Alam nyo mga kapatid, nakakalungkot ang sitwasyon ng bayan natin. Kaya ang buong sambayanang Pilipino ay nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo. Malaki ho sa mga kababayan natin, sa mga mga kababayan nating OFW, ang laki ho ng utang na loob natin na dito sa INC sa ginagawa ho nilang pagtayo sa mga kabuktutang nangyayari ngayon sa ating bansa. Maraming salamat INC, palakpakan ho natin. Palakpakan ho natin. Ibang klase ho talaga ang pagmamahal nila dito sa bansa na to. Kaya nga para makapagpakita tayo ng suporta kung malapit din naman ho kayo sa area at tayo ho'y dumalo. Tayo kasi sa sobrang south ho tayo kaya medyo malayo ho tayo pero kung magtatagal pa ho ang ginagawang pagkilos na yan baka bigla na lang ho magkagulatan magsalita din ho tayo dyan sa entablado na yan. Palapakan! Sabi siguro, sino ba yan? Sino ba yung nagsasalita? Sapagkat hindi kayo nakakalimot sa pagmamahal nyo sa bayan. Patuloy ang panggigising ninyo. Marami sa ating kababayan, hindi ko alam, sila'y gising. Sila naman ay hirap din. Hindi ko alam kung bakit hindi sila nagrereklamo. Nabigyan ba ng maleta? Nako po! Sinasabi ko Ang dami nating mga politiko na dati ay matatapang. Matatapang sila. Pero nakalimutan nila to. Nasaan na to? Nasaan? Palakpakan ho natin itong si Senator Robin Padilla. Alam nyo, ang tatay ko, si Assemblyman Roy Padilla Sr., kasama doon sa EDSA 1. Kung buhay siya, sigurado ako, nagmumura-mura yun! Bawal magmura dito kasi baka matadyakan ako palabas. Pero sigurado ako, masama ang loob ng tatay ko.
dahil ibinigay niya ang buhay niya sa bayan. Ang tatay ko po'y binaril. Ang tatay ko po'y nagsakripisyo ng buhay para sa bayan. Kung makikita niya ngayon ang nangyayari sa bayan natin, na nagtutulog-tulugan yung mga politiko na dapat ay tumitindig, baka lumuluha na ng dugo yung tatay ko ngayon. Kaming mga anak niya na nawalan ng tatay dahil sa pagmamahal niya sa bayan niya, ngayon gusto kong tanungin yung tatay ko, tama ba yung ginawa mo, pa? Naku po. Iniwan mo kami nang dahil sa bayan at yung mga kasama mo na mga nakaupo ngayon, iniwan tayo sa ere. Sakit. Masakit ho yan. Napakasakit May hugot ho itong si Senator Robin. May hugot ho. ng nangyari sa atin, mga kababayan. Mabuti na lamang nandiyan kayo, INC. Salamat, salamat. Ako ay taus-pusong nagpapasalamat sa mga kababayan nating INC. Maraming salamat. Kaya hindi ako magtataka isang araw ang presidente manggaling sa INC. Hindi ako tayo magtataka dyan, mga kababayan. O joke ha? Hindi ako magtataka isang araw pagkatapos ni BP Sara o kung sino man, bigla-bigla manggaling sa hanay ng mga kababayan nating INC ang susunod na presidente nitong bansa na to. At kung sakali mang mangyari yun, base sa pinapakita ho nilang selfless ho ito eh. Di ba? Ano ho eh, kumbaga mga miyembro nila, mahirap ho yan, mga kababayan. Pero dahil alam nila na ang kanilang pinaglalaban, makabuluhan para sa sambayanan, para sa kasusunod na henerasyon, talagang balagbag kung balagbag, ika nga. At kung sakali man talagang ituloy nila yung warrant na yan kay Senator Rodante Marcoleta, malaking kaguluhan ho yan, mga kababayan. Kaya para doon sa mga adik sa Malacanang at dyan sa Ombudsman, mag-isip-isip kayo. Di ba? Mag-isip-isip kayo. Anong plano nyo? Kukubkubin nyo mga simbahan ng INC? Kagaya ng ginawa nyo sa KOJC? Ang kakapal ng mukha nyo. We are one! Comment nyo ho sa baba, we are one. Laban, laban. May isang punto na lang. Kasi alam ko, tapos na tayo eh. Buti nakahabol ako. Ito, pakiusap po. Hindi sa inyo, dahil alam ko, hindi nyo kami iiwan eh. Gagamitin ko na lang itong oras na to para makiusap sa mga kababayan nating hindi naman nadalan ng maleta, pero nagtutulog-tulugan. Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Ang katanungan na lang ngayon, kung ako bo'y isi-shoot dito o ipadadala ako sa Hague. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice, na ang warrant of arrest galing sa ICC eh. Dayuhan eh. Wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner pare, ang kaso ko, foreign. Isang malaking karangalan na rin. At least, di ba? Nandito tayo sa liwasang Bonifacio, gumanap akong Bonifacio, at ang kalabang ko, dayuhan! Yun. Ang pakiusap ko, mga kababayan ko na nanonood, mga Muslim, mga kapatid kong Muslim, mga kapatid nating Katoliko, Kristiyano, kanina nandyan si Greco Belica, nagsalita. Ang pakiusap ko sa inyo, walang pupuntahan ang bayan natin kung ang mga katulad naming pinapahiwatig sa inyo kung ano ang katotohanan, ay hahayaan nyo kaming makulong. Saan pupunta ang bayang ito
kung yung mga nakikipaglaban para sa katotohanan ay hahayaan yung makulong. Paano na ang bayang ito? Paano na ang mga lugar na katulad nitong Liwasang Bonifacio? Kung yung kalayaan ay hahayaan nating tapak-tapakan at ibasura na lang para lang sa kanilang mga pansariling interes. Hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi, okay lang ako, bahala na ako sa buhay ko. Hindi ho po pwedeng ganun. Dahil ako, ang sarap na ng buhay ko, ang ganda ng asawa ko, bata yung asawa ko. Pwede naman ako mag-artista, ang daming leading lady. Pero nagtitiis ako para sa inyo. Hugot yan, hugot ho yan. Kaya sana mga kababayan ko, huwag tayong maging makasarili. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Isang tabi niyo yung religion kasi. We are one. We are one. We are one. We are one. Pakishare ron itong video na to. Grabe, napaka-ika nga malaman ng mensahe na to ni Senator Robin Padilla. Pakishare. At tingnan ninyo yung mga muka ng mga namumuno sa inyo. Yung mga namumuno sa inyo, ano ba yung kanilang motibo at interes? Kapag pansariling interes, iwan nyo yan! Ang laki na ho ng utang natin. Ang sabi nila, kanina nakikinig ako, ang sinasabi lang ng ating kapatid, buwis lang, buwis. Ang binabayad niyong buwis, ang binabayad kong buwis. Totoo yun. Napupunta sa wala. Pero mas nakakainsulto dahil yung inuutang natin na dapat mapunta sa pag-unlad natin na uuwi rin sa Nakaw. ang bawat Pilipino. Tandaan ninyo, may utang. Pati magiging apo ninyo. May utang. Papayag ba kayo na ganyan na lang ang buhay ninyo? Yung mga nagsasabing sila daw ay makabayan. Huwag kayong magmumura, bawal yan. Makabayan daw sila. Pero bakit meron silang tinatawag na exit plan? Yan ang talungin ninyo sa bawat isa, mga mahal kong kababayang Pilipino. Ikaw, may exit plan ka ba? Bakit yung mga namumuno sa atin may exit plan? Ibig sabihin, wala silang plano para sa atin. Yan ang ilagay ninyo sa isip ninyo. Hindi yung nakarinig lang kayo ng magaling mag-English dyan, believe na kayo. Tapos na ang panahon ng spoken in dollar. Tapos na. Panahon na ngayon para magkaintindihan tayo, mga kapatid. Mga kababayan ko, bilang panghuling salita, dapat kakanta yung hilera dito eh. Pwede ko bang pakantahin yung aking pamangkin? Mga kapatid, si Chris Padilla ng Hilera. Alam nyo, dapat banda yan eh. Kaya ako inis na inis. Kasi yung isang miyembro nila, hindi daw nating kapartido.
Kaya isipin ninyo yan, nang dahil sa politika, dapat we are one, di ba? We are one, mga kababayan! Pasensya na kayo, huli akong dumating Sa totoo lang, kung napaaga ako, kahit buong magdamag, ako tuloy. Ito pong aawitin ng aking pamangkin. Attorney Panelo ho tayo. Sal Panelo! Palakpakan natin si Attorney Panelo. Nako po. Mabigat ho yan, mabigat yan. Iisang bansa, isang lahi, isang Pilipino, isa tayong lahat. We are one. Kinakailangan pa ang kapatirang Iglesia ni Cristo ang manguna upang magising ang ating mga kababayan. Kinakailangan pa ang INC ang manguna upang tayo tumaak sa landas patungo hindi lamang sa espiritualidad, kung hindi upang tayo maging malayang totoo dito sa ating bansa. Kinakailangan pa ang INC at kinalimutan na tayo ng mga dating nakatayo rito sa entablado at sinasabing mahal nila ang bayan. Subalit sila ngayon ang naging mandarambog, magnanakaw ng pera ng bayan. Palakpakan natin si Attorney Panelo. Mukhang hindi maintindihan ng mga nasa administrasyon. Sabi pa naman yung mga nagrarally daw, kailangan should act in accordance with law. Kailangan daw sangayon sa batas. Kayo nga ang naging dahilan kung bakit nasa lawas ng kalye ang mga kababayan natin sapagkat hindi nyo ginagawa ang naaayon sa batas. Hindi nila naiintindihan. Sabi niya, bakit selective justice? Sus Mariosep. Selective justice sapagkat ang inuusik niyo lamang ay ang mga kritiko ninyo. Nako. Yung mga naglalabas ng korupsyon, siya ninyong pinakukulong. Kaya selective justice ang tawag doon. Bakit hindi niyo maintindihan? Napaka-tangier niyo naman. Pangulong Marcos Jr., biro mo, kating-kati ang kanyang paa. Hindi mapigilan na pumunta sa ibang bansa habang ang bayan natin ay naghihirap, habang ang mga nasa General Santos ay humingi ng ayuda, hindi mabigyan ng katugunan ang kanilang pangangailangan, habang ang mga kababayan natin ay salat sa yaman, salat sa edukasyon, sa lahat ng bagay, nandun siya nagliliwaliw sa Canada. Anong uring presidente ka? Aray ko, walakpakan natin itong si Attorney Salvador Panelo. Sa kauna-unahang pagkakataon, babalagbagin ho itong si Attorney Panelo, itong si Marcos Jr. Palakpakin ho natin. Tatapusin ko. Maikli lang, sasabihin ko. Sa wikang dayuhan, alam niyo ba kung ano ang pinakamataas na batas? Sa wikang dayuhan, sinasabi, salus
populi est suprema lex. Ang sinasabi sa wikang Pilipino, ang kapakanan ng taong bayan ang pinakamataas na batas. At kung inihingi ng taong bayan na ang pamahalaang iniluklok ng mga kababayan natin ay kinakailangan ng bumaba sa kapangyarihan, iyan ang pinakamataas na batas. Kailangan na ho, kailangan na ho. Ito sa tingin ko, ito na yung mitya. The end is near, ramdam na ho natin mga kababayan. Sa tingin natin, magiging presidente si VP Sara bago matapos tong taon na to. Yun ang pinakamasayang regalo na matatanggap natin sa ating sa Pasko. Di kaarawan. Ngayong Pasko, bawat isang Pilipino magkaroon tayo ng leader na merong sinserong pagmamahal dito sa bansa na to. Hindi pang sarili, hindi tax ni Recto, hindi kaadikan ni Marcos Jr., hindi kickback ni ganito, hindi, di ba? Hindi yun, hindi interes ng sambayan ng Pilipino. Interes yun ng mga adik sa Malacanang. Sila po ay inihalal natin. Sa ngayon sa saligang batas, isa lamang ang pangunahing layunin ng isang pamahalaan. Tayo ang lumikha ng pamahalaan. Ano ba ang layunin? Sa ating konstitusyon, nakalagay doon, the primary purpose of the government is to serve and to protect the people. Ang Maano ho yan, mahirap yung ginawa ni Boying Remulla na yan. Hindi titigil yun. Isipin nyo ho mga kababayan, kinulong ng administrasyon na to. Kinulong ni Marcos Jr. itong si Senator Rodante Marcoleta. Sa tingin nyo ho, sa tingin nyo matatapos ba itong rally na to? Wala na hong katapusan to. Pambihira. Rallying malala ho ito. Rallying malala. Ito kumbaga, alam nyo yung nangyari sa Senado? Yung ginawa ni Aplaska, ganun lang ho ito. Warning shot lang to. Point, ganun lang yan. Subukan nilang ikulong si Sendante. Sa tingin natin, may kaalalagyan tong administrasyon na to. May kaalalagyan ho tong administrasyon na to. Ika nga, sobra-sobra na ho pagka kinulong nila itong si Senator Rodante Marcoleta. Ang daming kriminal, ang daming kawatan, ang daming mandarambong, bong. Ang ikukulong si Marcoleta, pambihira naman ako. pangunahing layunin ng isang pamahalaan ay pagsilbihan at bigyan ng proteksyon ang mga sambayanang Pilipino na lumikha sa pamahalaan. Tayo ba ay pinagsisilbihan nila? Tayo ba ay binibigyan ng proteksyon? Sila ba ay nagkakamkam ng kayamanan natin? Sila ba ay nagpapahirap sa taong bayan? Sila ba? Naiintindihan ho ng mga manonood kung ano sinasabi ni Attorney Salvador Panelo. Nako, malaki ho talagang problema ang ginawa nato ni Boying Remulla. Gusto naman ni Marcos Jr. yan yung gulo. Gusto niya ng gulo sa Pilipinas. Gusto niya ng ganito, yung wag tayong umalis dito sa mga maanomalyang flood control project. Kahit anong gawin nitong si Bangag, sa ayaw sa gusto niya, meron dapat managot. At kung sakaling isa man siya sa mga dapat managot, talagang papanagutin ho siya na sambayan ng Pilipino. Meron ng exit plan Meron na ho silang exit plan. At yung exit plan na yan, sigurado ho, i-execute ho nila yan. Pag nagkataon, president, nako, yan na nga ba sinasabi ko. Sana, makauwi na lang ng ligtas dito sa Pilipinas si Marcos Jr. Yun ang panalangin natin. Para kung sakali man, dahil kailangan niya pang panagutan yung kanyang mga kapalpakan dito sa mga unprogrammed appropriation, ghost project, di ba? Pag nanakaw dito sa bansa na to, isa ho siya sa mga dapat managot. Ay lumalawag sa batas! Hanggang ngayon hindi nila alam yon. Nalalasing sila sa kapangyarihan. Nagpapakasasa sila sa pawis ng mga kababayan natin. Nagliliwaliw. Alam po ninyo, sa aking pagtatapos, may naalala akong natutuhan ko sa UP.
Malapit na ho ito. Malapit na. Ano na ho? Pahinog na ho. Pahinog na. Sumusobra na yung mga sa social media, yung mga pinklawan-dilawan, yung tipong pinapalabas nila na ayan silang hindi ho. Marami na ho sa mga kababayan natin ang lumalabas sa kalsada. Nakikita ho natin yung mga video, talagang ano ho ito, lumalala na ho itong sitwasyon na to dahil nga sa gusto nilang mangyari na naikulong itong si Rodante Marcoleta. Malapit na ho. Malapit na. College of Law. Alam niyo kung ano? Sa wikang dayuhan ang sabi ganito, for whom the gods wish to destroy, they first make mad. Ang mga tao, ang mga politiko, ang mga nasa kapangyarihan na gusto ng mga Diyos ng tadhana ay ibaon at ilibing sa lupa. Sila ay nilalasing muna sa kapangyarihan. Kaya, sapagkat sila'y nasa kalasingan ng kapangyarihan, ang mga Diyos ng tadhana ay ibabaon na sila. Ibaon! Ibaon! Kailangan talaga ibaon yung mga yan. Mawalang yan. Biro nyo slogan natin, we are one. Pero sila, ayaw nilang sumali sa atin. Hindi sila kasama sa ating lahat. Anong gagawin natin sa kanila kung ayaw nila? Ibaon! Kaya mga kababayan ko, marami pong salamat sa mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo sapagkat itong kapatiran na ito ang nagpakita ng pagkakaisa. Yan ang panawagan nila mulat sa pool. Magkaisa tayo! Hindi po pwede magkawatak-watak tayo. Subalit, pag ang mga nasa kapangyarihan inilagay natin sa kanilang mga posisyon, ay ayaw makipagkaisa, anong gagawin natin? Ibaon! Hindi lang ibaon, ililibing natin. Kinakabahan si Marcos Jr. Atty. Salvador Panelo, kalmaan mo lang. Yung mga adik sa Malacanang kinakabahan. Baka ano yan, baka nakabatak ngayon yung mga yan, di ba? Nakahay sila sa pulburon, di ba? Marinig nila yung mga katagana yan, ano yan, baka grave threat pa yan, mga inciting to disease. Mag-ingat, mga adik yung mga kalaban, mag-ingat. Kaya nananawagan po tayo sa mga nasa kapangyarihan ngayon. Akala nyo siguro ay mananatili kayo sa inyong mga kinaluluklukan. But let me tell you this, sasabihin ko na sa inyo, nabibilang na ang mga araw nyo! Yan! Palakpakan ho natin. Laban lang ho. Sa mga kababayan nating OFW, kung meron ho kayong mga kamag-anak sa Pilipinas, di ba? Kung kaya nyo hong padala ng pangmerienda, o sige, punta na kayo doon. Yung allowance, mas maaga pagka nagpunta kayo. Di ba? Kailangan yan. Kung gusto nyo kami makauwi sa Pilipinas, kung gusto nyo kami makasama sa Pilipinas, kung gusto nyo gumanda ang buhay natin at matapos na itong mga kabalbalang ginagawa ng administrasyon na to, magpunta kayo sa Liwasang Bonifacio. Sabihin nyo ho yung inyong mga kamag-anak para sa mga kababayan nating OFW. Alam ko, majority sa mga nanonood sa atin, mga OFW pakiusap lang ho natin. Sabihan nyo ho yung inyong mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Pagka nagpunta sa Liwasan, mas maagang darating yung mga remittance galing sa ibang bansa. May dagdag pang may dagdag pang $100 pagka higa nga talagang araw-araw, di ba? Pagka hindi sila nagpunta, syempre, madidelay ng 1 linggo yung allowance. Pero pagka nagpunta, baka wala pa yung due date, nandyan na yung allowance. Sabihan nyo ho yung mga mahal nyo sa buhay na makiisa, dumalo, makipagpartisipa, makipag-umpukan dyan sa Liwasan. Diba? Dahil we are one. Nabibilang na ang mga araw ng pagnanakaw ninyo.
Nabibilang na ang araw ng paglabag nyo sa batas. Darating ang panahon, yung ginagawa ninyo sa mga taong kritiko ninyo, ang mga pinakukulong nyo, kayo ang ipapasok sa bilangguan! Real talk. Umiikot lang ho ang mundo. Lahat ng basurang itinapon mo sa'yo, baka bukas makalawa, babalik sa'yo. Diba? Pala mga basurang tinapon mo, baka bukas makalawa, babalik lahat yan sa'yo. Kaya para doon sa mga siraulo, sa ombudsman, sa Malacanang, hinay-hinay kayo. Hinay-hinay lang. Anak ng tokwa, sa sobrang mga kaadikan nyo, gusto nyo, nagnanakaw kayo, kakampihan pa namin kayo. Ganon ang datingan ni Bangag di ba? Nagnanakaw na nga kayo, gusto nyo, kampihan pa namin kayo, ang kakapal na mukha nyo. Oh. Kaya, manalangin po tayo. Manalangin tayo. Sana magbago pa sila. Sana magkaroon ng pagbabago ang kanilang mga kalooban. Sapagkat pag hindi, maniwala kayo't hindi matatapos ang buwan na ito. Matatahimik na tayong lahat sapagkat sila'y mananahimik na. Yan. Ibaon. Ibaon sa limot. Dahil wala na sila sa kapangyarihan, kailangan silang ibaon sa limot. Ulitin naman natin. Isa ang bansa. Isa ang lahi. Isa ang bayan. At isang kabayanihan. We are one. Kasaysayan ho ito. History in the making. History in the making ho tayo. Kailangan ho talaga makipagpartisipa ho tayo dyan. Bukas kaya. Bukas. Punta tayo ulit. Bukas. Tingnan natin. Bago ako umalis, bago ko makalimutan, kabuti ko pa pinapaabot ho ni Presidente Duterte ang kanyang mainit na pagmamahal sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo at sa lahat ng mga kababayan na hanggang ngayon ay sumusuporta sa Kanya. Maraming salamat, mga kababayan. We are one! Thank you. Ayun na nga mga kababayan, dito ko na ho tatapusin ang ating reaction video. Gusto ko na hong maibato kaagad sa inyo itong naging talumpati na to ni Senator Robin Padilla at nitong si Atty. Salvador Panelo. Wala na ho ako maraming segue para mapanood nyo na ho ito kaagad at sa mga kababayan nating OFW, mabigyan nyo na ng instruction yung inyong mga mahal sa buhay na makipagpartisipa dyan sa nangyayari na yan sa liwasan. Di ba? Hindi pwede yung mag-selfie lang sila tapos aalis na. Hindi pwede yun. Di ba? Kada oras merong update sa mga kababayan nating OFW na mga papapuntahin ng kanilang mga mahal sa buhay diyan sa liwasan. Anong oras? Time check. Nandiyan ka pa. Good job. Anong oras? 5:00. Time check. Nandiyan ka pa. Nice one. Okay. Huwag kang alis diyan. Diyan ka lang. Huwag kang alis diyan. Napaka-crucial ng ginagawa natin na to. Kailangan na talagang maturuan ng leksyon yung mga siraulo, adik, mga abusadong government official sa Pilipinas. Kaya naman, sama-sama ho tayo. We are one. Comment nyo sa baba. Maraming salamat Senator Robin Padilla. Maraming salamat Atty. Salvador Panelo sa pagsuporta sa ating mga kababayan diyan sa liwasan. Hindi lang mga kababayan kasi hindi na ho mga INC lang yan. Merong Muslim, merong born again Christian, merong Baptist, merong INC, merong marami ho. Iba't ibang wala nang religion. We are one. Yan na ho ngayon ang slogan natin dito sa PH Update. Wala nang unity. We are one. Magkaisa ho tayo para tapusin na lahat ng kabuktutan na ginawa ng lahat ng pagnanakaw, lahat ng pagiging kawatan nila. Tapusin na ho natin to. Ibaon, ika nga nitong si Atty. Salvador Panelo. Lahat ng magnanakaw, lahat ng kawatan, lahat ng nanloko sa sambayan ng Pilipino at lahat ng pinagmumukang tanga ang sambayan ng Pilipino, dapat lahat ho sila ibaon. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Ibaon!
Ibaon.